Isang pinagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid, lalong-lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Katoliko. Ngayong araw po na ito, tayo po ay magbibigay ng isang ribat upang ituwid ang mga maling argumento ng isang baptist patungkol sa kaligtasan ng isang tao. Ngunit bago po ang lahat, tayo po ay magdasal sa pamamagitan ng pag-aantanda ng cross. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Bago po tayo magpatuloy mga kapatid, ay atin po munang pakinggan ang iyang argumento at pagkatapos atin pong bigyang linaw o kasagutan ang mga ito. Sa pangatlong tanong, saan sa Biblia na sa pananampalataya lamang ligtas ka na? Sa Romans chapter 3 verse 28 at Acts 13:39, ganito ang ating mababasa. Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. By him all that believe are justified from all things, from which he could not be justified by the law of Moses. Alam niyo po mga kapatid, ang pagsunod sa kautusan ay mabuting gawa. Pero ayon dito, hindi sa pamamagitan ng kautusan tayo ay aariing ganap sa harapan ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya na na kay Kristo. Sapagkat ang katuwiran sa kaligtasan ay wala po sa atin at wala po sa pagsunod sa kautusan, kundi na kay Kristo. Sa Romans chapter 3 verse 22 at Philippians 3:9, ganito ang ating mababasa. Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all that believe, not having mine own righteousness which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Napakalinaw po yan mga kapatid. Malabo lang yan sa mga pinapatigas ang kailang puso. Kaya umaasang aariin silang ganap sa harapan ng Diyos sa kailang sariling katuwiran, which is wrong. Sabi sa Isaiah 64:6, but we are all as unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Ang ating mga katuwiran ay basahan lamang sa harapan ng Diyos. Kaya bakit mo iyan gagawing daan sa kaligtasan mo? Kaya tama ang nakasulat sa Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us, by washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Mga kaibigan, ang inyong kaligtasan ay huwag niyo pong ipagkatiwala sa inyong sarili, kundi kay Kristo na siyang gumanap sa kaligtasan sa krus para po sa atin. All we have to do is to come to Him boldly with assurance of faith. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. At ayon sa Acts 20:21, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Maging Hudyo ka man or Hintil, ang kaligtasan ay ibinigay sa mga nangagpakumbaba sa kanilang sarili sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Whosoever among you feareth God, to you is the word of this salvation sent. May isang jail guard na nagtanong kila Paul at Silas kung ano ang gagawin niya upang maligtas. Simple lang ang sagot nila Paul, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Kaya kayo po, huwag niyo pong patigasin ang inyong mga puso kapag narinig niyo ang kaligtasan na kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Alalahanin niyo po, ang mga ayaw magsisi sa Diyos at sumampalataya sa Panginoon ay itatapon sa kapahamakan ng impyerno. Yan po ang ating video sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong panunood. Kung bago pa lang po kayo sa page na ito, malaya po kayong mag-follow at mag-subscribe sa ating... Okay mga kapatid, yan po ang kaniyang ikatlong argumento patungkol sa kaligtasan ng isang tao mga kapatid. Na sa katanungan na
saan sa Biblia na sa pamagitan ng pananampalataya lamang iligtas na, no? At ginamit niya na mga reference o mga teksto sa Biblia upang gamitin sa kanyang argumento na sa pananampalataya lang iligtas na. Itong Romans 3 chapter 28 mga kapatid, na ganito po ang nababasa natin dito: sapagkat ang palagay namin ay nagiging banal ang mga tao ng dahil sa pananampalataya at hindi sa mga gawa ng batas. Mga kapatid, atin pong pansinin ang mga teksto, ang mga salita na ating babasahin. Sapagkat ang palagay po namin mga kapatid, ay nagiging banal ang mga tao ng dahil sa pananampalataya at hindi sa mga gawa. So ibig sabihin mga kapatid, ang sabi dito ay sa palagay namin. In other words, akala namin, no? So hindi po ito nagja-justify ang verse na ito na sumampalataya ka lang iligtas na. Dahil ang tinutukoy po niyang mga kapatid, sinasabi niya na hindi sa pamagitan ng pagsunod ng batas ay ang tao ay nagiging banal, mga kapatid. Ang batas po na kanyang tinutukoy na hindi na nakakapagpabanal ng isang tao ay hindi po batas ng ating Panginoong Hesus, kundi batas po ng mga Hudyo ang kaniyang tinutukoy na batas na hindi nakakapagpabanal ng isang tao, mga kapatid. Ay pong basahin kapatid ang verse 27 bago ang verse 28, no? Hindi niya binasa yung verse 27 kasi contradiction po iyon sa kaniyang mga sinasabi, mga kapatid. At ito po ang mababasa natin sa verse 27 ng Romans 3 verse 28. Sa 27 ay ganito po ang mababasa: nasaan ngayon ang ipinagmapuri mo? Bali inalis na. Dahil sa anong batas? Sa batas ba ng mga gawa? Hindi, kundi sa pamamagitan ng batas ng pananampalataya. Ang batas para ang pananampalataya, mga kapatid, ayon dito sa verse 27 ay may batas. Ngayon, kung sumampalataya ka lang at hindi mo tinupad yung batas ng pananampalataya, maliligtas pa po ba tayo doon? Maliligtas, masasabi ba natin na ligtas pa rin tayo? Dito nga sa atin sa Pilipinas, meron marami tayong mga batas na kung tayo ay sumalungat sa batas na yan, talagang sa kampungan tayo pupulutin. So kung may batas ang pananampalataya, yun ay dapat nating sundin na batas, ang batas ng ating Panginoong Hesus, hindi yung batas ng mga Hudyo. Kasi yung mga batas ng mga Hudyo ay hindi talaga makakapagpabanal sa atin, dahil hindi naman tayo mga Hudyo. Tayo naman ay mga Kristiyanos, no? Tayo ay Hintil. So malinaw na ang kaniyang pagkaunawa ay napakalayo, mga kapatid, no? Sabi pa nga rito sa verse 31, sa makatuwid, pinawalan ba natin ng bisa ang batas ng dahil sa pananampalataya? Hindi. Manapay pinagtatatag pa natin ang batas. Ano yung pinagtatag ng batas, mga kapatid? Batas yun ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin, mga kapatid,
yung batas ng ating Panginoon ay nagiging matatag. Hindi yung mga batas ng Hudyo. Kasi yung batas ng mga Hudyo, wala nang bisa yun. Wala nang bisa yun mga kapatid. Yung batas ng mga Hudyo. Kasi inabolish na yun ng ating Panginoon Mapabasa natin yan sa Marcos 7 versikulo 19 sa Amplified Bible na ang batas ng mga Hudyo ay inabolish na talaga. Kaya wala nang bisa yung batas na yun. Kaya hindi yun makakapagpapanalo sa atin. Kundi ang sundin natin ang batas ng ating Panginoong Hesus. Pangalawang ginamit niya mga kapatid, marami siyang ginamit na mga teksto, mga bersikulo, ngunit pansinin po natin mga kapatid, sa mga teksto at mga bersikulo na kanyang ginamit, ay wala po tayong mababasa dyan na pananampalataya ka lang, iligtas ka na. Walang-wala po yan mga kapatid. Isa sa kanyang maginamit itong bersikulo, itong Romans 3 verse 28, na hindi naman akma sa kaniyang argumento na sumampalataya ka lang, iligtas ka na. At isa rin sa kanyang ginamit ay yung Titus 3:5. Titus 3:5. Tingnan po natin kung ano ang sabi dito sa Titus 3:5 mga kapatid. Titus 3:5. Sinabi po dito mga kapatid, bali iniligtas niya tayo hindi sa kabanalan ng ating nagawa, kundi alang-alang sa kaniyang awa, sa kaparaanan ng paghuhugas ng bagong pagsilang at pagbabagong ganap na Espiritu Santo. So mga kapatid, sa versikulo 4, subalit nang lumitaw ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kaniyang pag-ibig sa mga tao, iniligtas niya tayo hindi sa kabanalan. So dito niya kapatid isinisiksik niya yung kaisipan na one save always save. Wala naman pong sinabi dito na one save always save. Hindi po ibig sabihin na tayo ay niligtas ng Diyos, wag na tayong sumunod sa kaniyang mga kautusan. No? Yung isinisiksik mga kapatid na pag sumampalataya ka lang, ligtas ka na. No, wala pong ganun mga kapatid. Sabi na ng ating Panginoong Hesus na kung kayo ay tunay na umiibig sa akin, sundin ninyo ang aking utos. Mababasa po yan natin dyan sa Juan 14 versikulo 15. Ang sabi ng Panginoon, kung talagang kayo ay umiibig sa akin, sundin ninyo ang aking mga kautusan. No? Ito po ang mababasa natin kapatid sa Juan 14 versikulo ang talata ay 15. Ang sabi ay ganito, kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. No? Tuparin daw natin mga kapatid, kung tayo ay umiibig sa Diyos, umiibig sa ating Panginoong Hesukristo, tuparin natin ang ating ang kaniyang kautusan. Kung tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, tuparin natin ang kaniyang mga kautusan mga kapatid. Ayon pa dito sa kanang paring kabanata, talata ay 21, ang nagtataglay ng aking mga utos at tumutupad sa mga ito ay umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. At siya ay iibigin ko at ipapahayag ko sa kaniya ang aking sarili. Sa 23 mga kapatid, ang sabi ay, ang sino mang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita at siya ay iibigin ng aking Ama at kami ay mapapa sa kanya mga kapatid. Yung mga kapatid, napakalinaw, no? Kung ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoon, sumampalataya kay Kristo, sundin mo ang kautusan ng ating Panginoon Hesukristo.
Hindi yung sumampalataya ka lang tapos wala na. Ano ba yan? Anong klaseng doktrina yan, mga kapatid? No? Hindi yan makakapagligtas ng tao, makakapunta tayo niyan ng impyerno, mga kapatid, kung yung klaseng doktrina ang susundin natin. No? Sumampalataya ka lang, iligtas ka na. Isabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin na Panginoon, Panginoon, makakapasok sa harian, sa kaharian ng Diyos. No? Kundi yun lamang ang mga tao na gumagawa sa kagustuhan ng Ama. No? Ang ating mababasa diyan sa Matthew City, versikulo 21 at 22, mga kapatid. Hindi lahat ng nagsasabing Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kung dili, yun lamang ang gumagawa sa kautusan ng Ama. At ayon sa Juan, kapitulo 15, versikulo 10, mga kapatid, ang sabi ay ganito, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tutuparin ninyo ang aking mga kung tutuparin ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng pagtutupad ko sa mga utos ng aking Ama, at pananatilihin ko kayo sa kaniyang pag-ibig. Yun. Yun, mga kapatid, manatili daw tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon, gaya ng tuparin yung kanyang mga kautusan, gaya ng ating Panginoon na tumutupad sa kautusan ng kanyang Ama. So kung tayo pala ay talagang sumampalataya sa ating Panginoon, tuparin natin yung mga kanyang kautusan. Tuparin natin yung kautusan ng kanyang Ama, kagaya ng Panginoong Hesukristo na tumutupad sa kautusan ng kanyang Ama, mga kapatid. So napakalinaw, mga kapatid, na hindi sumampalataya lang ligtas ka na. Yan po ay mga doktrina ng mga taong tamad, mga kapatid. No? Gusto lang yung easy salvation lang. No, hindi, mga kapatid. Sabi nga ng ating Panginoon sa Lucas 18, versikulo 18 hanggang 22. Yung may isang napakayaman na tao na nagtanong sa ating Panginoong Hesukristo, na ang sabi ng isang mayamang na tao na, ang mabuting guro, ano ang nararapat gawin upang matamo ang buhay na walang hanggan? Winika sa kanya ni Jesus, bakit mo ako tinawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Nalalaman mo na ang utos, huwag kang makiapit, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi ng di totoo. Igalang mo ang inyong ama at iyong ina. Sumagot siya, ang lahat na ito'y tinupad ko, buhat pa sa aking pagkabata. Pagkarinig ni Jesus nito ay nagwika sa kanya, kulang pa sa iyo ang isang bagay. Ipagbili mo ang lahat, lahat mong pag-aari, ipamigay sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at sumunod ka sa akin. Yun, mga kapatid, napakalinaw. No? Isang mayaman na tao na nagtanong sa ating Panginoon, mabuting guro, anong kailangan ko anong gagawin ko upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Ang sagot sa ating Panginoon napakalinaw, mga kapatid. Hindi sinabi ng ating Panginoon, sumampalataya ka lang sa akin, matatamasa mo na ang buhay na walang hanggan. Hindi po yun ang kasagutan ng ating Panginoon, mga kapatid. No? Napakalinaw ng sagot ng ating Panginoon. Alam mo ba ang kautusan?
Katulad ng huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya. Igalang mo ang iyong ina at ama. Sabi ng isang mayaman, ito po ay aking tinupad, buhat na ako ay isa pa lamang bata. No? At ang sabi ng Panginoon, sige, umuwi ka, ito ang kulang sa iyo. Ibenta mo ang iyong mga ari-arian at ang kita ng iyong ari-arian ay ipamigay mo sa mga nangangailangan, sa mga mahirap. Pagkatapos nito ay bumalik ka sa akin at sumama ka. Follow me. Hindi po, malinaw po mga kapatid, na hindi po sa pananampalataya lamang, kundi sa mga mabubutay ring gawa. Yung bang denying of yourself, na ibigay mo yung mga bagay, yung charity works sa ating mga kapatid na nangangailangan, no? Kasi napakayaman niya mga kapatid, no? Napakayaman, dami niyang mga ari-arian, pera, ngunit ang kulang sa kanya mga kapatid ay ang magbigay sa kanya, sa ating mga kapatid, sa mga mahihirap na nangangailangan din. So ganun mga kapatid, hindi po faith alone lang. Mali po ang isang malaking kamalian ang isang doktrina na once saved always saved, manampalataya ka lang, iligtas ka na, no? O pananampalataya lang, hindi na kailangan ng good works. So napakalinaw mga kapatid, no? At yan sa San Mateo 16 versikulo 27, ang sabi ay ganito. So napakalinaw. Ang sabi mga kapatid ay ganito, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa kaluwalhatian ng kanyang ama, nakasama ang kanyang mga anghel, at saka gagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Ayun mga kapatid, babalik daw ang ating Panginoon dito sa lupa mga kapatid, at bawat tao, tayo, gagantihan tayo ng Diyos na naaayon sa ating mga gawa. Kung ano ang ginawa natin sa ating mga kapatid, kung anong ating ginawa sa ibang tao, ayun din ang matatamasa natin. Kung ano ang iyong itinanim, ayun din ang aanihin mo mga kapatid. Kung ikaw ay nagtanim ng kasamaan sa iyong kapwa, ay mapapasama ka rin, kasi yung kasamaan yung ibinigay mo sa iyong kapwa. Pero pag ikaw ay gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa, ang kabutihan din ang iyong matatamasa. Kasi ayon sa banal na kasulatan, bibigyan tayo ng Panginoon na naaayon sa ating mga gawa. Hindi po naaayon sa ating pananampalataya, kundi naaayon sa gawa mga kapatid. At sa Matthew 25 verse 34, no, yan ay patungkol sa final judgment mga kapatid. Malinaw dyan mga kapatid, no? Yan po ay final judgment na sa pagparito ng ating Panginoon. At malinaw dyan mga kapatid na hindi tayo i-judge ng Panginoon batay sa ating pananampalataya, no? Ang sabi po ng mababasa po natin dito sa Matthew 25 verse 34, ay ganito po mga kapatid. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kaniyang kanan, halina, o mga pinagpala ng aking ama, tanggapin ninyo ang kaharian ng inihanda sa inyo mula pa nang lalangin ang daigdig. Sapagkat
ako'y nagugutom at pinakain ninyo ako. Ako'y nauuhaw at pinainom ninyo ako. Ako'y naging dayuhan at pinatuloy ninyo ako. Ako'y naging hubad at dinamitan ninyo ako. Ako'y nagkasakit at dinalaw ninyo ako. Ako'y nabilanggo at pinaroroonan ninyo ako. Kung magkagayon ay sasagutin siya ng mga matuwid. Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom at pinakain, nauhaw at pinainom? At kailan ka namin nakitang isang dayuhan at pinatuloy, o naging hubad at dinamitan? Kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagutin sila ng hari, tunay na sinasabi ko sa inyo, na anuman ang ginagawa ninyo sa isa sa aking mga pinakamaliit na kapatid, ay ginagawa ninyo sa akin. So yun mga kapatid, napakalinaw. Kung ano ang ginawa ninyo sa aking mga kapatid, ay ginawa ninyo sa akin. Yung mga kausap po nito o dito ng ating Panginoon ay yung mga tao na naliligtas, mga kapatid. Nasa mga tao na nasa kanan ng Panginoon. Ang tanong, yun bang nasa kaliwa? Ano naman ang sabi ng Panginoon, mga kapatid? No? Ito naman ang sabi ng Panginoon, mga kapatid. Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, no? Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa sa apoy na walang hanggan, inihanda sa demonyo at sa kaniyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagugutom at hindi ninyo pinakain. Ako'y nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y naging hubad at hindi ninyo dinamitan. Ako'y nagkasakit at nabilanggo at hindi ninyo dinalaw. Kung magkagayon, sila man ay magtatanong ng ganito, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom o nauuhaw, dayuhan o hubad, may sakit at bilanggo, at di ka namin pinaglingkuran? At sila'y sasagutin niya, tunay na sinasabi ko sa inyo na anumang hindi ninyo ginawa sa isa sa mga pinakamaliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin. At ang mga ito'y mapupunta sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Yun mga kapatid, napakalinaw, no? Na hindi pananampalataya ang basihan ng ating kaligtasan. Hindi lamang pananampalataya ang basihan ng ating kaligtasan, kundi pati na rin ang mabubuting gawa, no, sa ating mga kapatid, mabubuting gawa sa ating Panginoon, mga kapatid. So napakalinaw na ang doktrina na once saved always saved, faith alone, ay hindi talaga katuruan ng ating Panginoon. Yan ay wala sa Biblia, mga kapatid, kundi bunga lamang yan ng mga sariling pag-unawa sa Biblia, mga kapatid. Ngunit ang Biblia ay napakalinaw ng kanyang itinuturo. Simbahang Katoliko ay napakalinaw ng kanyang itinuturo na hindi once saved always saved, or hindi faith alone, kundi ang faith and good works must work together, mga kapatid. So keeping the commandments of God, faith, hope, and good works out of love, at magpasakop tayo sa
tunay na simbahan na tatag ng ating Panginoong Kristo. Dahil si Kristo ang ulo ng simbahan at ang simbahan ay ang katawan ng ating Panginoong Kristo. Yan ay ating mababasa sa Kolosas 1, versikulo 18. At si Kristo mismo ang siyang magliligtas ng kanyang katawan. Efesos 5, versikulo 23. So, sabi ng ating Panginoon, the way, the truth, and the life. No? So, napakalinaw mga kapatid, upang tayo ay maligtas, kailangan natin na sundin ang kautusan ng Panginoon, keep the commandments of God, yung faith, hope, and good works out of love. Magpasakop tayo sa iglesia na tatag ng Diyos, hindi yung sa iglesia na tatag lamang ng tao, hindi sa iglesia ng mga baptist, kasi yung mga baptist ay tatag lang yon ng mga tao born again, iglesia ni Kristo at iba pa. So diyan lang ting Panginoong Hesus sa araw-araw mga kapatid. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.